Magandang gabi mga kapamilya, episode 225 na tayo ng FPJ's Batang Quiapo, araw ng Martes. Pagpasok nga nila sa kwarto nila, napapaluhan na tong si Mokang at talagang sabi niya, nagsisisi raw siya sa mga nagawa niyang desisyon, sa mga maling desisyon niya sa buhay. Pero inamin niya rin kay Tanggol na hindi siya naging masaya dahil yung lalaking pinakasalan niya, hindi pala niya lubusang kilala ang pag-uugali. Noong una nanliligaw ito, si Albert nga, sweet, talagang maaruga sa kanya. Pero nung hindi naglaon, nakilala niya yung totoong kulay, yung totoong pag-uugali. Hanggang sa pinalayas na raw yung mga magulang niya, tapos nasasaktan na raw siya, bigla raw nagbago. Kaya akala niya, mamumuhay siya ng payapa, tahimik na, at maginhawa sa piling nga ni Albert kasi nga mayaman ito pero kabaligtaran. At inamin din niya kay Tanggol na simula sa pool nung nagkahiwalay sila at sa dami nga na nangyari sa pagtakas sila kanina, hindi pa raw siya nakakahingi ng patawad. Sabi naman ni Tanggol, kahit kailan Mokang, hindi ka naging iba sa akin, hindi naging masama ang tingin ko sa'yo, kaya huwag kang humingi ng tawad dahil nandito ka sa puso ko, mahal na mahal kita. Ito namang si Bubbles, nagmamaktol sa labas. Talagang sinuntok niya na yung pader, tabi ng pintuan. Kakatukin niya na sana eh. No choice si Bubbles kundi pumasok ulit sa loob ng kwarto niya. Ito namang si Mokang umiiyak na. Humihingi siya ng patawad sobra kay Tanggol dahil nga sa mga nangyari. Pero inamin niya rin dito na hindi tumatakbo ang araw na hindi niya ito naiisip si Tanggol. Lagi siyang laman ng kanyang isipan, kaya lagi siyang nalulungkot. Akala niya masaya siya pero hindi pala siya okay dahil lagi may kirot sa puso na kanyang nararamdaman. Ito namang si Tanggol, naawa rin sa kinahinatnan nito ni Mokang sa sitwasyon niya dahil nga sabi nga ni Mokang nga, ginawa ko lang naman yon dahil sa matinding pangangailangan. Dahil kay tatay gusto kong mailabas siya sa ospital, kaya lumapit ako nung kay Albert. Sabi naman ni Tanggol, hindi kita masisisi Mokang dahil naiintindihan ko yung sitwasyon mo. Kahit sino naman malagay sa kalagayan mo, ganyan din ang gagawin. Kumbaga yung kakapit na nga talaga sa patalim, di ba? Kasi nga no choice, wala na talagang magagawa. So nangyari, tumayo si Mokang para humingi pa rin ng tawad. Ngayon, hinawakan niya yung mga pisngi, kabilang pisngi ni Tanggol, at sabi niya, sana Tanggol mapatawad mo pa rin ako. Umiiyak na silang dalawa dito. Grabe, nakakayak yung eksena mga kapamilya. Talagang sobrang ganda ng mga batuan ng salita, punong-puno ng emosyon, galing sa puso yung mga sinasabi nila, parang totoo talaga, no? Tapos yung eye to eye contact talaga nandoon, saka ramdam na ramdam mo yung mga emosyon nila. Tapos sabi rito ni Tanggol, mahal na mahal kita Mokang. Hindi na ako papayag na magkahiwalay tayong muli. Ngayon magkasama na tayo, kaya masayang masaya na ako. 'Di ba? So, yun nga, sabi nga ni Mokang, sana mapatawad pa rin siya ni Tanggol sa mga nangyari. At niyakap na nga nila yung isa't isa. Talagang punong-puno ng emosyon. Talagang naging emotional sila dito, umiyak silang dalawa dito. Tapos ito namang si Bubbles, talagang pumasok sa loob ng kwarto at nagmamaktol. 'Di ba? Sabi niya, pinili pa niya yung babaeng yun, wala pala siyang taste eh. Ang payat-payat, yung pala gusto niya. Di bale, mas maganda naman ako kaysa doon, sabi ni Bubbles. Katuwa si Bubbles eh, parang bata lang kung magmaktol eh. Ngayon, tinanong naman ni Bubbles, sino nga pala yung kasama mo? Sabi naman ni Tanggol, siya si Bubbles. Hitman din siya, kagaya ko. Pumapatay kami ng mga tao, sabi naman ni Bubbles. So, pumapatay ka na pala ng tao ngayon? Oo, dahil naipit lang ako sa sitwasyon. Inutos to ni Chief Espinas sa akin na pumatay kami ng tao. Kaya ako nakakalaya ngayon. Tinanong kasi ni Mokang, sabi niya, kamusta ka? Nakalaya ka na ba? Pero yun ang sinagot ni Tanggol. Tapos sinabi rin ni Tanggol na wala raw siya magagawa kasi kapag sumuway siya sa utos ng nakatataas, papatayin yung mga kaibigan niya, sina Enteng. Yun ang resulta. Kaya anong nangyari, kailangan niya sumunod para pumatay ng tao. Sabi naman ni Mokang, nagtanong siya, anong ginagawa niyo dito?
Samantala, dumako na tayo kay Bubbles, nagwawala pa rin. Ngayon, sabi naman ni Tanggol, galing kami sa misyon. Kaya kami nagsama ni Bubbles, kaming dalawa. Ngayon, sabi naman ni Bubbles dito, mas sexy naman ako sa kanya, saka mas maganda ako. Yun nga lang, mas payat siya. Yun pala gusto niya. Wala man lang siyang ka-taste-taste sa babae. Nagsiselos si Bubbles, kakatawa. Sabi dito ni Bubbles, mas sexy naman ako kaysa sa kanya. Saka maputi ako, no? Sabi niya. Lamang lang siya ng height sa akin, sabi ni Bubbles. Kakatawa talaga eh. Ngayon, sabi naman ni Tanggol dito, nasa mission nga sila. Nagagaling lang daw nila. Ngayon, kailangan nila magtago kasi nga, hinahabol sila ng mga pulis. Ngayon, nung babalik na nga sila sa presinto, napagdesisyonan ni Tanggol na makiusap kay Bubbles na puntahan si Mokang, puntahan nga siya para dalawin at kamustahin. Hanggang sa naisip na nga ni Tanggol na iligtas siya, itakas siya. Kaya ngayon magkasama na silang dalawa ngayon. At napagdesisyonan na nga ni Tanggol na wala na nga makakapigil sa kanya na isama si Mokang ilayo. Sabi kasi ni Mokang, paano ba yan? Wanted ka. Saan ka na ngayon pupunta? Maski ako. Hinahanap din ako ng mga tawan ni Albert at si Albert hindi siya titigil hanggat hindi niya ako nababawi. Sabi naman ni Tanggol, magtatago tayo. Magpapakalayo-layo tayo sa labas ng Maynila. Bahala na kahit anong mangyari. Basta ang importante, ligtas ka na. Isiguraduhin ko ligtas ka. Ako ang bahala sa'yo. Sabi naman ni Mokang, pwede mo bang siyang kausapin yung kasama mo? Para sabihin sa kanya yung sitwasyon ko. Sabi ni Tanggol, sige, labas muna ako, hintay mo ako dyan. Kumatok si Tanggol, sabi ni Bubbles, sino yan? Ako to, si Tanggol. Talagang nakasibangot pa si Bubbles eh, binuksan niya yung pinto. O ano, masaya ka na? Kontento ka na? Sabi ni Tanggol, anong masaya? Anong kontento? Anong kunwari ka pa? Anong masaya ng kontento? Ginusto mo naman eh. May nangyayari sa inyo doon? Tapos ko? Wala akong gagawin dito lang ako. Sabi ni Tanggol, no? Bubbles, nakiusap ako sa'yo, diba? Kakausapin ko lang si Mokang. Kaya natin siya pinuntahan para iligtas natin siya dahil nasa panganib siya. Sinasaktan siya ng asawa niya. Well, kung sinasaktan siya ng asawa niya, problema na nila mag-asawa yun, labas ka na dun. Iniwan ka nga niya, diba? Pinabayaan ka niya, pinagpalit ka niya. Teka lang, Bubbles, ba't ka ba nagagalit kay Mokang? Among sabihin, nagsiselos ka. Nagsiselos? Hindi ako nagsiselos, no? Inaalala ko lang si Chip Espinas dahil hinahanap na tayo nun. Ako malilintikan eh. Ako mapapahamak sa'yo eh. Alam mo, Tanggol, naging mabait lang ako sa'yo pero wag mo kong abusaduhin. Wag mong abusuhin yung pagiging mabait ko sa'yo. Kinuha ni Tanggol yung kamay ni Bubbles kasi sasaktan siya eh. Bubbles, hindi naman magagalit ng ganyan ng babae kung walang dahilan eh, kung hindi siya magselos eh. Hindi nga ako nagselos. Bakit? Puging-pugi ka ba sa sarili mo? Sabi ni Bubbles na nakakatawa eh. Hindi nga ako nagselos. Sabi, gwapong-gwapo ka sa sarili mo. Wala na. Umalis na nga si Tanggol. Tapos pagkasarado ng pinto, bigla nagmaktol si Bubbles, umiiyak. Oo, nagselos ako. Tapos napawalling na, napasandal na sa may likod ng pinto. Tapos napaupo. Kakatuwa eh. Durog na durog yung puso ni Bubbles. Kakatuwa, nagselos. Tapos pagpasok nga ni Tanggol sa loob ng kwarto, sabi ni Mokang, kamusta? Ano sabi niya? Ayun, galit eh. Bakit daw? Kasi sabi niya, bumalik na raw kami sa presinto. Hinahanap na nga kami ni Chip Espinas. Sabi ni Mokang, paano ka? Sabi ni Tanggol, nakapagdesisyon na ako, Mokang. Hindi na ako makakapayag na malayo ka sa akin. Kailangan magsama na tayo. Paano mga kaibigan mo, sina Enteng? Bahala na kung ano mangyari. Pero ito lang sisiguraduhin ko sa'yo, Mokang. Hindi na ako babalik pa sa kulungan. Pero sinabi ni Tanggol. Talagang nagdesisyon na siya. Final words. Nako, sinabi niya na kay Mokang yun. Tutuparin niya to. Paano na mga kaibigan niya? Ang mahalaga daw, makasiguro siya na ligtas si Mokang, di ba? Mapanatili yung pagiging ligtas. Kasi delikado pares ang lagay nila eh. Kung babalik siya ng presinto, mapapahamak din siya dahil paparusahan siya ni Chip Espinas, pero hindi niya alam kung ano magiging kalagayan ni Mokang sa labas. Napakadelikado talaga. Kaya na nga, bumugso na yung damdamin nila, naghalikan sila, and then
Hindi na nga nila napigilan yung init sa isa't isa at may nangyari na nga sa kanila nung gabing yon. So dito na po nagtatapos ang review and recap para sa gabing ito mga kapamilya. Ang episode ngayon ay umiikot lamang kina Bubbles, Tanggol at kay Mokang. So ang magaganap bukas, episode 226 na tayo, December 27, araw ng Miyerkules. Iikot pa rin ang istorya sa kanilang tatlo at syempre ang pamilya Montenegro dahil natukoy na nila kung saan itinago ni Tanggol itong si Mokang, kaya pupuntahan nito ni Ramon para bawiin ang kanyang asawa. So grabing eksena, kapanapanabik, na action na naman ito mga kapamilya, kaya wag natin itong palalagpasin. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, kung maaari makahingi ko sa iyo ng munting subscribe at i-click mo na rin ang bell on para lagi ka updated sa mga episodes ng FPJs, Batang Quiapo and other kapamilya shows tulad nito. Happy holidays mga kapamilya, happy viewing, maraming salamat po sa inyong panonood, and God bless us all.